Guys, ito yung Infinix Zero 35G na may AMOLED display with 144Hz na refresh rate. At nagkaroon din tayo ng magandang design dito na parang flagship na yung feel at premium talaga kapag ginawakan mo. Sa RAM naman, actual RAM nito is 12GB of RAM. Sa storage, meron tayong 256GB of storage. At yung presyo nito nung nalaman ko, hindi ako makapaniwalang nasa 14,999 lang. Ginawa ang Infinix Zero 35G as vlogging camera. Sa katunayan nga, pinicturean ko na yung mga girlfriend nyo dyan. So hanapin nyo na lang kung sino yung mga girlfriend nyo dyan. Pero kilala nyo naman ako, kahit na ginawa to as camera phone talaga, itetest pa rin natin yan sa mga malupit na game. Kasi sinama din nila yung isang mid-range na chipset, ang MediaTek Dimensity 8020. Sasabihin ko sa inyo yung mga pros and cons ng phone na to. At syempre, actual talaga yung papakita natin na temperature tsaka FPS ng phone na to. Kaya sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing, reviews at katarantaduhan sa channel na to. At ngayon, bago ko ipakita sa inyo yung mga tinest nating games dito sa phone na to, parang mga 7 yata yun. Eto muna yung box niya. So may nakalagay dito na 256 na storage tapos 21GB of RAM. Actually yung talagang actual RAM nito is nasa 12GB of RAM lang. So may nakalagay nga dito na 4K at 60fps sa front facing camera niya at 50 megapixel to. Eto yung kasama niya sa box, meron tayong 68 watts na charger dito. Syempre may Type-C cable din tayo at SIM injector pin tapos may warranty card din tayo dito. At last naman sa box meron tayong free jelly case. So to be honest, nung dumating tong phone na to, wala akong idea kung anong presyo niya talaga. Pero nung nahawakan ko siya, parang sabi ko parang nasa 20,000 to, kaya mga 18,000 mga ganun. Parang hindi siya 15,000 o 14,000 lang. As in talagang parang pang flagship talaga yung level nito. At sa online sale nito sa September 27 magkakaroon tayo ng 1K discount. Magiging 13,999 na lang siya. So ganun siya kasulit. Dito sa back panel niya is made of plastic. Tapos maganda siyang hawakan. May pagka magaspang siya na medyo makinis, parang ganun. Kung alam nyo yung parang bagong gupit na kalbo, parang ganun. Parang ganito yung nasa back panel ng color na to. At sa camera module, may box type tayo dito. Nandyan yung tatlong camera tapos isang flash. Then sa baba meron tayong SIM injector pin tapos microphone, Type-C port at isang speaker. Sa taas naman, dual speaker to. Meron tayong secondary speaker. Tapos may nakalagay dyan na power by Infinix at isang noise cancelling microphone. Then sa kabilang side naman, may nipis yung mga volume rocker nito. Tapos isang power button. Sa kabilang side, wala tayong makikita dyan. So sa design, makikita nyo naman, panalong panalo. Almost bezel-less na rin talaga yung display. Mamaya pag-usapan natin yung display. Alam ko, nag-aabang kayo sa mga display na yan. So ayun, sabi ko nga kanina, dinesign tong phone na to as vlogging camera talaga. Pero diba, pang mid-range talaga yung performance ng chipset na to na Dimensity 8020. At magkitest tayo ng maraming games dito. Papakita ko rin yung mga FPS at thermals ng phone na to. So mag-umpisa tayo sa Antutu score. Ang nakuha nating score dito is nasa 700,000 plus. Ibig sabihin na nasa mid-range category talaga to. Parang kasinlakas din siya ng Infinix Note 30 VIP. Parang ganun. Pero dito eto na. Kapag narinig ko talaga yung 8020, 8050 mga ganun, expect ko na parang may heating issue. So tinest natin to sa throttling test. Ang nakuha ko dyan, yan. Kung mapapansin nyo, may mga pula, may mga yellow. Hindi talaga maganda yung nakuha nating result dito. Pero isang test lang naman yan. Ang actual test talaga na gagawin natin, syempre sa gaming. Magumpisa tayo dito sa Mobile Legends. Kung matatandaan nyo yung Mobile Legends na to, kaya ako dito tinetest to. Kasi dun sa Dimensity 8050, pumapalo na siya ng 45 degrees Celsius. Medyo mainit yun. Kaya dito sa Mobile Legends, ang settings natin dito is nasa super yung graphics. Tapos dun sa frame rate naman is nasa ultra na. So kapag sinabing ultra, makakuha tayo ng mataas na FPS talaga. Like dapat aabot talaga siya ng 120. Sa paglalaro ko dito na first 5 minutes, maganda yung FPS na nakukuha ko dito. Although hindi siya pumapalo ng 120 pero nasa 89, mga ganun, dun siya naglalaro talaga. As in talaga maganda yung playing ko dito dun sa 5 minutes mark niya. Walang lag, talagang walang intense na frame drops talaga. Then sa 5 minutes pataas, up to 23 minutes yata dun natapos yung games na to. Nag-stay na lang siya sa 59.9 FPS. Ibig sabihin nasa 60 FPS siya. Which is para sa akin okay lang din naman pero nararamdaman ko na umiinit nga yung phone. Then after 23 minutes na playing ko dito, ang nakuha kong temperature dito is 42 degrees Celsius. Which is para sa akin, okay lang din naman. Kasi mataas yung FPS natin, ibig sabihin na puwersa yung GPU tsaka CPU. Talagang wala namang chipset na ganyang FPS mo, lalamig talaga. Pero kasi Mobile Legends to, dun sa Snapdragon 8 Gen 2, parang nasa 38 to 39 lang. So dito, okay lang din na makakuha ko ng 42 degrees Celsius. Kasi nasa mid-range category naman tayo, wala naman tayo sa flagship. So dito, hindi pa rin kasi
kasi ako kontento na nakakuha ko ng 42 degrees Celsius dito sa phone na to at gusto ko talaga na makita talaga na tumaas yung FPS nito. Ngayon, ginamitan natin to ng phone cooler. While playing games ko dito, habang may phone cooler siya, pumapalo na siya ng 89 to 90 FPS. Hindi na siya bumaba kanina na katulad na 60 FPS mga ganun o 59.9. Hindi na siya bumaba doon. Kasi talagang nakakatulong yung phone cooler dito sa phone na to. Maganda yung playing ko dito, hindi siya nag-frame drops, hindi siya naglalag. At pagkatapos ng isang rank game naman, ang nakuha natin temperature dito na naka phone cooler, nasa 38 degrees Celsius na lang siya. So convenient talaga o gumagana yung mga phone cooler pagdating sa mga phone na ganito o sa mga chipset na ganito. So para sa akin na panalong panalo siya, partneran mo lang siya ng phone cooler. Dito naman sa Wild Rift, ang settings natin dito is nasa 120. Tapos sa graphics naman is nasa high. So habang naglalakad ako dito sa first minute mark niya, nakakuha ako ng mga 120, 110, 118, mga ganun siya naglalaro. Pero kapag naglalakad ka na at papunta ka na sa mga kalaban, o kahit na yung mga minions na kasabay mo, pumapalo na lang siya ng 59.9 FPS. Which is para sa akin okay lang din naman. At least nakita ko talaga na meron siyang 120 FPS. Yun nga lang, kailangan ma-optimize tong phone na to para stable siya dun sa 120. O kaya pwede rin natin gamitin ng phone cooler para tumaas din yung mga FPS nito at maging stable pa. So same lang din yung nakuha kong temperature dito na 42 degrees Celsius pagkatapos ng isang games dito sa Wild Rift. Pagdating naman sa Genshin Impact, nasa high settings tayo dito. Nilagay talaga natin na sagad yung graphics. Pero ang FPS na nakukuha ko dito hindi siya maganda. Nasa 28 to 35 FPS at talagang naglalag siya, hindi niya kinakaya. Then naisip ko na ilagay na lang sa medium settings, pero nung nilagay ko sa medium settings, ang nakuha nating FPS pa rin is nasa 34 to 38, which is hindi pa rin ako satisfied kasi nakakita pa rin ako ng mga frame drops o mga lags dito sa phone na to kahit na nasa medium setting siya. So pagkatapos ng ilang minuto na games ko dito, hindi pa talaga tumatagal ng 10 minuto, nakakuha na ako ng 45 degrees Celsius, which is nag-aapit talaga yung GPU nito o CPU nito at hindi pa talaga kinakaya sa ngayon. Siguro maghintay tayo ng isang update para ma-optimize yung mga games na ganito at mapansin yan ng mga developer para sa mga games niya. Kasi nga 'di ba, nasa mid-range naman talaga yung processor nito. Pero sabi ko nga kanina, ang solusyon para hindi tayo mag-frame drop sa mga phone na ganito, phone cooler lang. So ginamitan ko ulit ng phone cooler to. Ang nakuha nating FPS dito is 50 to 59 na. So dun na siya naglalaro at talagang gumagana yung phone cooler. Perfect combination talaga ang phone cooler at saka dito sa 035G. Ito, pagdating naman sa Mirror 4, nasa high settings din tayo dito. Kapag naglalakad ako, nasa 44 FPS siya kapag walang masyadong class, walang masyadong tao. Pumapalo siya ng 44 FPS. Pero kapag may clash, nagpe-frame drop na siya na nasa 28 FPS na lang siya. So nahirapan talaga. Pero ang napansin ko pala dito, hindi naka-activate yung game turbo ko dito sa game na to. So nung nilagay ko yung game na to sa game turbo, pumalo na siya ng 34 to 38 FPS, which is para sa akin na playable na siya. Pero kapag naglalakad, nasa 44, pag clash naman 34 to 38. Doon naglalaro yung frame nito. Pagkatapos ng 30 minutes na gameplay ko dito sa Mirror 4, ang nakuha natin temperature is nasa 45 degrees Celsius, which is mainit-init talaga. Syempre hindi rin mawawala rito yung tatlong games na paborito nyo na shooting games. Ito yung Farlight 84, PUBG Mobile, tsaka yung Call of Duty Mobile. So magumpisa tayo dito sa Farlight 84. Ang graphics dito is extreme na. Sa frame rate naman, extreme na rin. So, sagad-sagad talaga yung graphics nito. So, dito mag-expect na tayo talaga na iinit tong phone na to. Kasi nga yung mga settings na nakuha natin dito, sagad-sagad talaga. So, stable to sa 59 to 60 FPS. Hindi ako nakakuha ng 120. Kailangan pa talaga na ma-optimize to. So, dito sa paglalaro ko naman dito, hindi siya nag-frame drops, hindi siya naglalag. Stable talaga siya sa 59.9 FPS. So, wala akong masasabi sa laro na to. At okay na okay lang din. At isa pang napansin ko, hindi siya bumibitaw dito sa laro na to Kasi kung mapapansin nyo yung tinest natin na Mirror 4, bumibitaw din siya up to 28 FPS at same lang din dun sa Genshin Impact. So naglalaro yon ng 20 to 35 FPS. So dito kung mapapansin nyo, wala kayong magiging problema sa laro na to. Kailangan lang ma-optimize para pumalo siya ng 120 FPS. Pero pagkatapos ng isang game dito sa Farlight 84, ang nakuha natin na temperature is nasa 46.7 degrees Celsius. As in talagang napakainit niyan. Pero uulitin ko, hindi bumaba yung performance ng phone na to pagdating dito sa Farlight 84. Dito naman sa PUBG Mobile, sa graphics nasa smooth na, pero pwede nating ilagay yan sa HDR. Then sa frame rate naman, nasa extreme na tayo, as in talagang sagad na sagad yan. Dito sa paglalaro ko dito, wala ako nagiging problema
nasa 50 to 60 FPS siyang naglalaro. At stable siya doon, hindi siya bumaba ng mga 30 mga ganon, pero nagdip to ng isang beses lang, mga nasa 44 FPS, dun siya nagdip. Pero pagkatapos ng isang games ko dito, ang nakuha kong temperature is nasa 42 degrees Celsius, which is para sa akin, okay na okay ito sa PUBG Mobile, pati yung temperature niya, saktong-sakto lang, at hindi talaga mahaba yung performance nito, katulad din siya ng Farlight 84. Kahit nga tumaas yung temperature ng Farlight 84 na 46 degrees Celsius, stable pa rin siya sa 60. Same lang din dito sa PUBG Mobile na 50 to 60 FPS, at maganda pa rin yung playing ko. Okay na okay yung 60 FPS, wag lang talagang bumaba ng mga 30. Talaga nahihirapan na talaga yung GPU nun. So goods to sa Farlight 84 tsaka dun sa PUBG Mobile. Call of Duty Mobile naman, nasa VR modes tayo dito o Battle Royale. Ang graphics natin dito is very high. Sa frame rate naman is nasa max na. Dito, napakaganda ng laro ko dito lalo. Nasa 59.9 FPS siya naglalaro of 60 FPS. Hindi na siya nawala doon o hindi na siya bumaba doon dito sa Battle Royale. Napakaganda ng playing ko dito sa tatlong shooting games na to na PUBG Mobile, Farlight 84 at dito nga sa Call of Duty Mobile. Sa Farlight 84 lang medyo pumalpak talaga kasi nga yung temperature nun is tumaas talaga. So dito sa dalawang laro na to, okay na okay siya. Which is okay lang naman, kaya sabi ko nga kanina, para makakuha tayo ng magandang FPS at magandang gameplay dito sa phone na to, parisan lang natin ng phone cooler, okay na tayo dun. At sulit na talaga yung 14,000 natin para sa ganitong phone. So payo ko dito para malesen yung hit niya, kasi may heating issue nga yung phone na to. Ilagay lang natin sa mga medium settings, tapos sa game turbo niya, nagulat ako na updated na siya. So dito sa game turbo niya, pwede nating ilagay sa medium settings lang, pero kung gusto nyo talaga masagad yung performance nito, ilagay natin sa pinakasagad na performance. Pero payo ko nasa gitna lang tayo o nasa medium settings lang tayo. Kung power saving naman, okay na okay lang din. So dito sa game turbo niya, marami tayong settings na pwedeng pagpilian dito. Yung paborito ko nga na isang settings dito na resurrection timer, o dito na nakalagay na siya na resurrection countdown. Kapag nasa isang game ka tapos namatay ka, pwede kang lumabas at makikita mo yung timer sa gilid para kung kailan ka mabubuhay. Parang ganun, astig talaga to. Tapos may mga voice changer pa tayo dito at color scheme para maiba natin yung mga kulay na gusto natin habang naglalaro. So napaka-astig talaga ng bagong game turbo na to. At gumagana talaga to ha. As in talagang nung inactivate ko to sa Mir 4, talagang gumanda naman yung FPS niya kahit papano. Kaya masabi ko na effective yung game turbo dito sa phone na to. Sa display naman, meron tayong AMOLED display with 1 billion colors. Ang dami no? Tapos nasa 915 nits brightness to. Ang size naman ng screen niya is 6.78 inches. Tapos yung protection niya is maganda na. Corning Gorilla Glass 5 na. So matibay-tibay na talaga yung protection nito. At kung mapapansin nyo, may curved display tayo dito. Yung iba kasi ayaw sa mga curved display kasi nga mahirap hanapan ng mga casing o kaya mahirap siyang hanapan ng mga tempered glass. So sana magkaroon din yung Infinix na option na para makabili tayo ng mga tempered glass na ganito at magandang case sana. At may kasama naman silang case din dito pero manipis lang din. Pero at least meron pa rin. So sa display, mataas nga yung refresh rate nito na 144Hz. Doon pa lang nung nakuha ko tong phone na to, nagulat talaga ako na may 144Hz siya. Unlike sa iba, diba, naka 120, mga ganun. Tapos yung mga presyo noon, 16,000 to 20,000. Ang isang nagustuhan ko dito, may pagpipilian tayo ng mga refresh rate dito. Hindi lang talaga na nasa 144 siya. So dito may 144, 120, tsaka 60. Kung gusto nyo makatipid, okay lang na 60 tayo kung sanay kayo sa 60 lang. Kung gusto nyo talaga na sagaran talaga, ilagay natin sa 144 o kaya sa 120. Para sa akin, okay lang tayo sa 120 kahit hindi mo masyadong isagad sa 144. Kasi hindi mo naman talaga makikita yung pinagkaiba niyan sa 120 sa 144 lang. So, konting-konti lang talaga. At almost bezel-less na rin to kasi yung display nito is maganda-ganda talaga. At talagang malaki talaga yung sakop niya. Konting-konti lang talaga yung maka-bezel nito dun sa taas tsaka dun sa chin. As in talagang symmetrical sila. Kaya kung makakabili kayo nito pag hawak nyo, masabi nyo na ang laki talaga ng screen nito. Talagang maggulat ka na lang na napakalaki talaga. Kung titignan mo talaga siya, umawakan mo siya, para siyang Nubia C50, ganun yung feel ng phone na to. So panalong panalo to sa display, AMOLED display, black is true black talaga, magandang saturation kahit anong angle. Okay na okay yung display para sa akin, pasok na pasok para sa ganitong presyo. Ngayon, pagdating sa camera, ito pag-usapan na natin yung camera. Meron tong 108 megapixel na camera, tapos 13 megapixel na ultra wide at 2 megapixel na depth sensor. Sa selfie camera, medyo mataas din, nasa 50 megapixel front facing camera. Tapos yung selfie video nga nito, meron tayong 4K at 60 fps. So pag-usapan muna natin yung mga photos na nakukuha ko dito. Napakaganda na nakukuha kong photos dito, yung mga shot as in talagang nakukuha niya yung tamang saturation, hindi
siya masyadong exposed, as in talagang tamang-tama lang at maganda talaga yung nakukuha ko dito. Ngayon, ang problema dito kapag kumukuha tayo ng mga photos, lagi siyang nasa AI mode. Ibig sabihin, minsan kapag kumukuha tayo ng isang litrato, siya yung magkukusang magbibigay ng mga settings dyan. Kunwari may kinukuhaan tayo isang bagay, tao kunwari, ang mangyayari magpo-portrait mode siya. Siya yung pipili na pagka-portrait mode niya, which is yung background mo medyo lalabo nga. Kusang yung AI yung pumili ng settings na yon. So kapag kukuha tayo ng mga photos, lalo na sa mga Infinix na phone na ganito, i-deactivate lang natin yung AI mode para mas maganda pa yung mga photos na makukuha natin. Pero kung mapapansin nyo naman yung mga sample photos natin dyan, talagang satisfied ako. Wala akong masabi pagdating sa mga photos na kinuhanan ko dito, as in talagang maganda yung details na binibigay niya. Tamang-tama yung kulay, tamang-tama yung contrast at sharpness ng mga photos na kinuhanan ko dito. Pagdating naman sa mga night shot o kaya sa mga low light scenario, okay na okay itong phone na to. Kahit na madilim pumapalag pa rin yung camera niya. Although hindi naman talaga siya ganun ka-perfecto, medyo may mga sablay na kuha tayo dito. Pero sa mga ibang shots, sa mga ibang angulo, okay na okay itong night mode na to. At may mga additional settings pa nga dito na slow motion, time-lapse, short video, dual video, AR space, sky shop. Itong sky shop na to, ito yung nagpapalit ng mga sky, mga ganun. Kung anong pwedeng ilagay niya o kung anong gusto mo, parang ganun. Marami kang magpipilian dyan. Kung gusto mo talagang kakaibang background pagdating sa mga sky na ganyan, as in talagang marami. Then may pro mode, tapos panorama, tsaka documents. Then pagdating naman sa video, sabi ng Infinix merong OIS to. Actually nakalagay nga dito sa likod niya na OIS Ultra Clear Lens. Ibig sabihin ng OIS Optical Image Stabilization. So dito naman sa pagtest ko sa video, meron tayong 4K at 60 FPS na feeling ko na hindi talaga siya ganun kayo stable o talagang magalaw siya. Although 60 FPS siya, talagang hindi ko nagugustuhan kasi magalaw nga siya. Meron nga mga 4K at 30 FPS na hindi magalaw. Unlike dito sa video niya, medyo magalaw. Pero steady video, okay na okay siya kasi ang 4K mas malinaw siya at mas malinaw siya ng 4 times sa 1080p. So okay na okay siya sa mga steady video. Like dito nga meron tayong mga isda dyan, hindi ko pa napipirito. Mamaya pipirito natin yan para makain. Sobrang sarap yata nito. Check naman natin yung video. Sa selfie video naman ito, magalaw din. Hindi ko rin siya nagugustuhan masyado. Pero yung details nakukuha niya pa rin. At kung gagamitin nyo naman to pang TikTok steady video o kaya ipatong nyo na lang kahit hindi nyo nahawakan, okay na okay to kasi malinaw nga siya. May 4K at 60 FPS. Bagay na bagay ito sa mga TikToker, sa mga vlogger at talagang maasahan mo talaga yung 4K at 60 FPS. Yun nga lang talaga masabi ko na magalaw siya, hindi pa siya stable talaga. At sana magamot to sa mga software updates na darating pa sa phone na to. Kasi may mga phone na pangit sa video tapos pagdating ng software updates gumaganda rin. Lalong-lalo na rin yung mga games natin. So malay natin na maging stable to pagdating ng araw kapag nagbato ng mga software updates pagdating sa phone na to. Pero panalo to sa photos, as in talagang malinaw naman yung selfie camera niya kasi nga meron tayong 50 megapixel dito at nakakagwapo rin, nakakaganda kahit anong angulo. Okay na okay yung photos nito pagdating sa selfie camera. So summary ko lang sa phone na to, maganda yung mga photos na nakukuha ko dito. Hindi lang talaga ako masyadong believe dun sa OIS ng phone na to kahit na may 4K at 60 FPS siya magkabila dun sa front facing camera niya at saka dun sa main camera niya. So para sa akin na maganda talaga siya sa photos, wag lang talaga dun sa mga video na yun. So ayun yung honest review ko dito sa phone na to. Actually ako para sa akin, recommended ko to kasi napakamura niya talaga. At gagamitan mo lang ng phone cooler, gagamitan mo lang ng gimbal, okay na okay tong phone na to. Wala naman talagang perfectong phone, diba? Pero dito sa ganito kamura, kapag sa September 27, makukuha natin to ng 13,999. Kapag walang sales naman, nasa 14,999. So yung link ilalagay ko na lang sa description sa Lazada, Shopee, mga ganon. Check nyo na lang yan. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul. Try to catch me howling at the moon.